Hello everyone! Ito nga nung gabing umalis nga kami dito sa bahay. Ita-try kasi namin ni Zen na mag-overnight sa beach. Kaya ayan, super excited nga siya kasi first time nga talaga ito. Nandito kasi yung sister-in-law ko, bali kapatid yan ng daddy ni Zen. Gusto kasi nila matulog sa beach na naka-tent lang, kaya ayan sinamahan nga namin sila. At kahit na nga sobrang lapit lang namin sa beach, so ngayon nga lang talaga kami makakapag-overnight doon. Paalis pa nga lang kami, ayan, nag-iinarte na nga yung bata. Di niya raw kaya maglakad kaya ayan, kinarga na nga siya ng kanyang tito. Tuwang-tuwa na naman ang bata, minsan kasi may pagkatama din yan maglakad, char. Pagdating nga namin dito sa beach, ay sinimulan nga kaagad nila yung pag-assemble ng tent. Tumulong na nga din ako sa pag-assemble nito. Di rin kasi nila mahanap yung papasukin ng mga stick ng tent. Medyo matagal-tagal na rin kasi na di nga nagagamit ang tent na ito. Bali, pinaparantahan nga namin ang tent na ito kapag may guest na gustong mag-tent lang. Kaso ngayon, di na nga talaga ito masyadong nagagamit. Kasi wala rin masyadong guest. At isa pa, marami na nga din kasi yung mga cottage dito at meron na nga din ditong mga rooms. Pero yung iba na gustong ma-experience mag-camping dito sa may tabing dagat ay nagtatent talaga. Habang ina-assemble nga namin yung tent, meron nga isang batang nanggugulo. Ganyan nga talaga yan si Zen. Kapag nakikita niyang may ginagawa ako, gusto niya ay may gagawin din siya. Pero wala pa naman talaga nagagawa yan, sadyang nakikigulo lang talaga siya. Mabalik na nga tayo dito sa ina-assemble naming tent. Tatlo na nga kami dyan na nag-aayos nga nito kaso hindi pa namin talaga hanap yung papasukan ng mga stick. At nahirapan din kasi kami sa pagpasok nito kasi nga putol-putol na nga din yung ibang stick nito. Kaya medyo natagalan talaga kami sa pag-assemble. Ano ba yun? Halatang hindi nag-boy scout at girl scout, chars. So ayan na nga, di nakatiis si Ate Rose habang tinitingnan niya kami na hindi pa namin naayos yung tent. Tinulungan niya na nga kami. Pinagtulong-tulungan na nga talaga namin ito. Bali, dalawang tent nga yung in-assemble namin. Yung isang tent nga ay okay na at ngayon nga ito pang isa ay naayos pa nga nila. Sobrang excited na nga dyan ni Zen na pumasok sa tent. Papasok pa lang naman yan pero di pa yan matutulog at maglalaro pa nga yan. Kahit na nga nasa bahay nga kami ay sobrang tagal din talaga yan matulog ni Zen. Ako lang ba yung may anak na ganyan na sobrang tibay sa puyatan? Yes po, napakatibay po niyan. Samantalang ako, antok na pero yan, panay pa din ang kanyang laro. Kaya minsan, mas nauuna talaga akong matulog. So, eto na nga po sa wakas at natapos nga din namin yung pag-assemble nitong tent. At air na nga, pumasok na nga kaagad yung bagets. At tuwang-tuwa nga siya dyan sa loob ng tent. Hindi nga raw kasi mainit, syempre naka-open pa. Good luck na lang sa'yo kapag nakasara na yan. Char. Pero di naman nga talaga mainit dito kasi napaka-presko nga talaga ng hangin sa lugar na to. So eto na nga merong lovers dito, lovers in the Maruma Beach. Char. Sabi ko nga sa kanila ay picturean ko nga silang dalawa kasi ang ganda nga ng angulo sa part na yan. Kaya ayan, pumayag naman nga sila. Tinuturuan ko pa nga sila dyan kung paano yung gagawin nilang pose. Sabi ko nga sa kanila ay mag-practice na nga sila para sa kanilang prenup. Charot. Kakatuwa nga itong jowa nitong hipag ko kasi game na game sa pagpapapicture. Oh, ready? Ready? So ano ko? So sabi ko. Sabi ko. Oh, naka side view tapos dahan na tinginan. 1, 2, 3. Go. Sige. Saan pa? Bilis Saan ka pa? na. So, fast forward, eto na nga nung kinabukasan, sobrang aga nga naming nagising dyan, pati nga si Zen, sobrang aga nga din. Ang aga niya nga nagising dito kasi pag nasa bahay kami ay tanghali na nga yan gumigising. At ayan nga, nandyan pa nga din yung aso namin na si Siping, halos magdamag niya nga din kaming binantayan. Pero kahit na nga magdamag niya nga kaming binantayan, meron pa nga din talagang nambulabog sa amin. Pero napakaganda nga talaga dito pagkagising mo pa nga lang sa umaga. Kasi ito ang bubungad sa inyo ang napakagandang paligid. Napakatahimik at tanging maririnig mo lang dito ay mga huni ng ibon at hindi mo nga dito maririnig yung boses ni Marites. Charot. Ayan nga at nagkakape na nga kami dyan at para naman mainitan muna ang aming mga sikmura. Doon ka, dito oh. Siya. Dito ka oh. Kabila dito. Dito ka.
At pati nga din si Zen ay nagpatimpla na nga din ng kanyang milk at ayan nga, sinasawsaw niya nga yung kanyang biskwit. Coffee at nag-milk na nga lang muna kami dyan kasi sa bahay na nga lang ako magluluto ng aming breakfast. So hanggang dito na nga lang muna po. Thank you for watching. God bless. Bye.